Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong bagong galaw ng ating House of Representatives na iritang-irita na sa mga kaartihan po ng Senado. At ngayong araw nga po, eto hong mga senador, future senators, itong tatlong to, nag-submit na po sila ng resolution both houses number 7. Yan. Hinihingi nila sa Senado na ipasa nyo yang resolution both houses number 6. Ako, mukhang ewan kung ano trip ng mga to. 'Di ba? At wala silang inatupag kung hindi gumawa ng paraan ng mga argumento para maunsyami ang pag-amyenda ng saligang batas. Oh. Dahil nagkaroon ng mga nagsulong ng People's Initiative at dahil napakadelikado kahit na sabihin natin na yung batas po ay hindi sapat, lilinawin ko lang. Yan pong batas na yan na nagtataguyod po ng People's Initiative, hindi po ito diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Ang sinabi lang po doon, kulang-kulang yung batas na yan. Oo. Ibig sabihin ng kulang-kulang, pwede hong itama, pwede hong kumpletuhin. Rules, ano lang naman yan eh. Mga rules lang naman yan. Di ba? Yun lang naman ang mga kulang dun eh. And COMELEC can provide. Sinabi na rin po yan ni Garcia. Ni COMELEC chairman. Ngayon, ang lagi nilang sinasabi, ito raw pong Senado, kapag natuloy raw po ang tiyatsa, matatanggal daw sila sa trabaho. Tabuburahin daw sila. 'Di ba? At saka bakit ganon? Proseso ng kongresong to, itsipwera ang Senado. Liwaliwanag doon, hindi naman sila iitsipwera. So ngayon, ito na po yung kanilang naging galaw at kanina nga po, i-final na nila yan. Okay? So ito yun RBH number 7. A resolution of both houses of Congress proposing amendments dito po sa Articles 12, 14, and 16. So kung ang doon po sa mga nabasa ko, ito po ay kahawig na kahawig lang din nung kung na nagkakamali, RBH number 2 noong 2020, yung nauna. Nauna pa, syempre, panahon pa ni Digong yun. Parehong-pareho lang din. Kung ano yung hinihingi naman kasi talaga ng presidente na amyenda, kung bakit ba naman, di ko maintindihan, itong ating Kongreso, okay sa kanila. Maski dati pa, okay lagi sa Kongreso na i-update, itama ang ating saligang batas kasi na-determine na po ito ng mga eksperto. Di ba? Dapat ang kinukuha po kasi rito, mga eksperto po sa ekonomiya, hindi po yung mga opinion ng mga kung sinong mga politiko, constitutionalist. Natural, di parang inamin nila na palpak sila. Kulang-kulang yung kanilang trabaho. So hangga't maaari, didepensa nila yun. Ngayon, ang dapat pong kanilang mga ini-interview, yung may mga kinalaman po sa negosyo. Di ba? Okay, ito si Gary Tives. Sabi niya rito ang Pilipinas daw po ang may pinakamahigpit na foreign ownership sa ASEAN. Sabi nito ni Gary Tives. Remove those from the Constitution. Alisin niyo yung mga yan sa saligang batas. Tayo na lamang yung bansa dito sa ASEAN at maaaring sa buong mundo na meron pang taglay na ganyang klase ng kahigpitan sa saligang batas, which is the 60-40. Yan po yung sinabi nito ni dating Finance Secretary Gary Tives. Ito matindi. From Canadian business sector. They're supporting the economic chacha. And the economic chacha, ito yung hinihingi rin po ni PBBM. Diba? Sabi niya dyan the Joint Foreign Chambers of Commerce supports the easing of restriction of foreign direct investments wherever this is possible. Ng Canadian Chamber of Commerce dito po sa Pilipinas. Alam niyo, ang dinidiscuss nga nito ni Kimbo at ng ibang mga kasama niya. Sabi nila dati tignan niyo, gaano karami yung mga investments, yung mga foreign investments, yung mga pledges sa atin. Umabot ng mahigit mga 300. Palagi ganyan. Ilan yung pumasok?
4. Dati pa yun, 4. So, bakit 4 lang? Ang idinadaing po kasi nila, etong ating 60-40. Isipin mo naman, magpapasok ng negosyo mga yan. Gagastos ng bilyon-bilyong dolyares. Tapos hindi nila mamamanage ang negosyo nila. 'Di ba? Hindi sila ang majority. Kasi nga, dayuhan lang sila. Oh. Ang laking pera nun, ipagkakatiwala mo sa ibang lahi. Anak ng putya. Mas wala naman ho yatang negosyante na malinaw ang isipan, 'di ba? Na basta-basta na lamang papayag lalo't hindi naman niya kilala pa. Ang isang bansa na nag-invite sa kanya at siya ay mag-i-invest, magdadala ng trabaho doon. Eh ano naman ngayon kung makapag-may-ari sila ng lupa? 'Di ba? Ang lagay nating restriction, yung merong mga kinalaman na baka magkaroon ng access, 'di ba, na may kinalaman po sa security ng ating bansa. O, di doon sila bigyan ng restriction na hindi natin ito pwedeng ipanegosyo sa mga pribado, na mga dayuhan. Dapat gano'n. Hindi yung napaka Diyos ko po, conservatives, obsolete na. Pang 1935 pa yan. Na kung saan ang Pilipinas applicable pa yan dahil marami pa tayong resources. 'Di ba? Okay pa yung ating supply ng bigas. Oh. Eh ngayon, kamusta? May mga GOCCs pa tayong marami nun. Eh ngayon, wala na. Iilan-ilan na lang. 'Di ba? Kaya nagiging asa tayo sa mga importation. Hmm. Eh ngayon, anong ginagawa natin? Kailangan nating magdala ng trabaho sa Pilipinas. Makikita mo na nga lang po yan eh. Taon-taon, hindi ho nababawasan ang bilang ng mga OFWs. Diba? Anong sakripisyo ginagawa ng mga yon sa labas ng bansa? Eh kung nandito yung hanap buhay, hindi na mag-aalisan yung mga yan. 'Di ba? So yun po yung gustong mangyari ng presidente natin. Yan rin naman ang gustong mangyari noon ni dating Pangulong Duterte. Kung bakit ba naman pagdating na ng panukala diyan sa lintik na Senado, deads. Sinabi ng isa, ayoko yan, di ko trip yung ganyan. Wala na, hindi na tuloy. Oh. Tama, dapat talagang i-abolish yung mga yan eh. Walang silbi. Matampuhin pa. Ito, from European Chamber of Commerce sa Pilipinas, pabor din po sila dyan sa economic chacha. Sabi rito, if the Filipino people decide to amend the Constitution, we would actually be in favor of removing the economic restrictions from the Constitution. Sabi po ni itong European Chamber of Commerce dito sa Pilipinas, si Florian. 'Di ba? Puro yung yung restrictions po ang inirereklamo nila. No. Ang Pilipinas naman, walang-wala na nga tayong maibigay na trabaho sa mga Pilipino. Diyos ko, ipaghihigpitan pa natin yan. Eh kung sakaling magsara sila ng kanilang negosyo rito, di ba? Kasi pwede ka gumawa ng batas doon unless provided by law lang naman idadagdag nila ron sa may provision ng 60-40. So ibig sabihin, yung isang foreign investor, tignan niyo yung nilalaman ng pakita ko sa inyo, yung first page ulit kanina. Ayan. Eto, Section 11, no franchise certificate or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations or associations organized under the laws of the Philippines. At least 60% of whose capital is owned by such citizens. Filipino po ang may-ari dapat ng 60%. Ngayon, ito po yung idadagdag unless otherwise provided by law. So what does it mean? Simple lang. So ibig sabihin, pinananatili po nila rito ang 60-40 restriction. Maliban na lamang sa pinayagan ng batas. Paano papayagan ng batas? It is going to be like a tedious process. Di ba? Parang kumuha ka ng prangkisa. Eto mga mambabatas from both houses, 'di ba? Kailangan nilang isabatas ang investment, itong foreign investment na ito. Mariosep. Yun po yung gusto nilang mangyari diyan.
So nga nakakatawa nga po itong ano, eh, tignan niyo ha. Si Senator Tolentino sabi niya, makakabuti sa sambayanan yung natural resources ng pag-aari ng mga Pilipino. Pero hahayaan ang mga may kakayahan na mamuhunan, may kapasidad na maghukay at magbigay ng benepisyo para sa Pilipinas na makagawa ng ganun. Okay? Okay tayo dyan? Ito ngayon si Coco Pimentel. Ayaw talaga nito eh. Mga dilawan talaga. Ayaw talaga nila yan. Nung araw pa yan. Sabi niya ha, ang alam ko ayaw ng Senate na sumayaw ng cha-cha. Pero nung tinugtog na yung music ng cha-cha, pinalakas yung volume, eh di napasayaw din pala. Okay? Oo. Kasi naman kailangan nilang gawin talaga eh. My God. Si JV naman, sabi niya, too many problems to fix. Okay. Too many challenges that need attention. Early political bickerings and character change and charter change will surely affect goals and what has been laid down lang hiya. Sinubukan na nga po ng presidente yung mga batas na sinasabi ninyo. No, 'di ba na pabor naman daw sa mga dayuhan and again, and again. Kung pabor 'yun, bakit hindi nagma-materialize? 'Di ba? Kasi kinihingi nila yung malinaw po talaga. Yung nasa saligang batas, natanggal po talaga yung restriction. Oh, 'yun ang gusto nilang mangyari. May assurance. Eh kung wala nga namang assurance, ang konstitusyon natin ganun pa rin, 'di ba? Tapos may mag-dispute, patay na, natalo pa sa Korte Suprema, di kawawa yung negosyante. Masi 60-40, biglang lilitaw, lumabag sa batas. Isipin nyo yun. Okay, sabi niya rito ha, personally would rather concentrate on surmounting to these challenges, all about timing. Well, I beg to disagree. Tagal na nating problema ang ekonomiya natin. Patagal na natin itong sinasabi na dapat baguhin yung economic provisions ng saligang batas. Oh. Kapag wala sa pwesto tong mga to, pabor. Kapag nasa pwesto na, ayaw na. Bakit? From Risa, sabi niya, I strongly, with all due respect, cautioning my colleague, the Chacha journey is treacherous, impractical, divisive, and unwise. Why are we attempting to solve our economic problems by creating another problem? Paano magiging, alam nyo, kailangan po nating sumugal na talaga eh. Walang-wala tayo eh. 'Di ba? Ano 'to, aasa na lamang tayo sa pangungutang tapos eh magpapataw tayo ng mga karagdagang buwis sa mga mamamayan. Naku, maling-mali ho 'yun, 'di ba? Dito Lapid, naku, sabi niya ha, tiwala po tayo sa ating Senate President Mig Zubiri at pamunuan ng Senado na pangunahan tayo sa isang makabuluhang pag-aaral ng ating konstitusyon kung saan ang interes ng bayan ang magiging pinaka-pangunahing konsiderasyon at batayan ng anumang magiging pasya ukol dito. Tax. Lalim ng sinabi from Aimee, ang iniisip pa rin ng taong bayan, ito trapong-trapo talaga eh. Tingnan niyo ha, ang iniisip pa rin ng taong bayan ay yung presyo ng bigas. O ba't may magagawa ka sa presyo ng bigas? May magagawa po tayo sa stability ng supply. But when it comes to pricing, wala. Bakit? Mismo gobyerno ng Pilipinas, walang taniman ng palay eh. Wala tong negosyo, 'di ba? Na nagtatanim ng palay. Oh. So, ibig sabihin, totally dependent tayo sa presyo sa labas. At wala pong negosyante na nagpapalugi. Di ba? Walang ganun. Yan talaga, mga profit-oriented talaga yan. At yan din yung kanilang goal. Pero tignan niyo yung diskarte ni Amy rito ha. Ang iniisip pa rin ng taong bayan ay yung presyo ng bigas, gasolina, kung paano makakahanap ng trabahong maayos, yung pangkaraniwang cost of living issues, hindi yung masalimuot na usapin tungkol sa saligang batas. Nax. Ang tono ng sinasabi ni Senator dito ay ayuda. 'Di ba? Paayuda. Yan. So, maibsan, ayuda sa pagkain, ayuda sa o subsidy sa gasolina. Ang tanong, kamusta? Umunlad tayo sa ganyan? Hindi ho. At hindi tayo uunlad sa ganyan.
'di ba? Ang kailangan natin nakakapag-produce tayo, hindi yung, asa lang tayo. Style ni Amy rito halatang yung, tipong ano, yung, pang-political dynasty na traditional politician. 'Yan, ganyan po ang diskarte nila. Walang, matibay na solusyon, puro ho band-aid. 'To ang iniisip pa rin ng taong bayan ay yung presyo ng bigas, gasolina. Well, hindi ako. Dahil alam namin na walang magbabago diyan, ah, dahil hindi tayo nagpo-produce ng gasolina. Ito pa, sabi ni Robin Padilla, "Napakagandang balita po ito para sa bayan. Magkakaroon na po ng bagong sigla ang ating ekonomiya tungo sa pag-unlad ng buhay ng mga Pilipino." Oh, very good. Kaya lang dapat sana 'di ba nung mga nakaraang araw, inanindigan ito, pinaglaban niya, nakipag, diskusyon sa mga kapwa senador, 'di ba, na kailangan natin na magkaroon na ng pagbabago ng saligang batas. And after all, pag-upo pa lang niya, isinulong niya na 'yan. Oh, but it was rejected. Tapos ngayon na meron ang presidente na mismo ang nangunguna, 'di ba, supported ng House of Representatives. O kayo na lang diyan sa Senado. Dapat si Robin, 'di ba, ay nanindigan po, ah, sa tama, hindi po doon sa may tama. Ay nako. Anggara naman co-authored resolution na, itong, both houses, yung RBH number 6 proposing amendments, and then Senator Nancy Binay forcing charter change without the benefit of any public dialogue is a wrong path to take. There should be more sectoral consultations. Ang puta, pandelay ka naman eh. Mag-e-eleksyon ng 2025, batitenga ito. Oo. Diba, alam niyo yung kasabihan na kapagka ayaw, may ano, may ano ba yun? Kapagka gusto, 'di ba? May paraan. Kapagka ayaw, maraming dahilan. Sabi, there should be more sectoral consultations, more public hearings, and let's listen to the opinions of the common tao. But the dialogue should strictly focus on the economic agenda, bar none. Ibig sabihin, wala nang iba. Economic agenda lang. Yun naman eh, 'di ba? Yun rin naman ang gusto ngayon ng Kongreso. Oh, sabi ni Gatchalian, I have taken the position for the longest time to support discussions on amending certain provisions of the Constitution that would lead us to fully realize the economic potential of the country. Tama. Matagal na naman rin po siyang advocate ng pagbabago o tatama ng ating saligang batas. Yan po si Senator Win Gatchalian. Subiri, failed filed resolution yung number 6, yung RBH proposing amendment of the Constitution. Loren Legarda, co-author din yan. Joel Villanueva, ano naman kayang banat nito ni Boy OA? Huwag po nating linlangin ang taong bayan na kailangan natin ng tiyatya. Ugags pala to eh. Diba? Para solusyonan ang problema ng lipunan. Hindi po ito ang sagot sa kumakalam na sikmura dialogue ni Amy yan. Kawalan ng trabaho, sa parating na El Nino at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Diba? Trapon-trapo eh. And like what I've said, dapat po ang ini-invite nila, itong may mga nalalaman po sa pagma-manage po ng negosyo. Eto, 'di ba? Ito yung mga ganito. Mga representante ng kanilang grupo, ng kanilang lugar. Ano yung problema? Bakit yung mga commitment hindi nagtutuloy, 'di ba? So yan po, diyan po dapat sila bumase ng adjustment na gagawin nila diyan sa saligang batas. 'Di ba? Napakaano lang ng ating mga senador eh. Masyado hong ninenerbiyos. Baka nga siguro sa pagkakita nila nito abot-abot na naman ang nerbiyos nila. Ay nako, amoy na amoy ho yung mga galawan dito.
Sa mga argumento, amoy na amoy ang galawan dito ng mga senador natin na senador para sa Ayuda Republic. Alright, so iwan muna natin 'yan. Ah